Good afternoon. Magandang hapon from the Session Hall of the Senate of the Philippines. So, anong itsura ng Session Hall pagkatahimik? Ganyan po. So, kaka-adjourn lang namin a few minutes ago. So, there are 24 seats for 24 senators. Usually dyan sa gilid, yan. Usually mga staff namin. Nung araw media but ngayon parang nilalagay na lang yung cameras ng media doon, tapos may media room. Dito naman po, yung mismong secretariat ng Senate, pero nandyan din yung staff ng Senate Majority Leader, kasi nga kumbaga sila yung nagpapatakbo. And then of course the flag and the Senate President. Ito usually po ang seat ng Minority Leader, and then yung Majority Leader magkatabi, no? So, intro lang po yan. I know there are so many interesting topics. So, let me thank God. Dahil ang Diyos, hindi lang mysterious, pero amazing the way gumalaw. Bakit ko sinasabi to? I've been praying for a national discussion on values. A national discussion on transformation, di ba? Hindi lang change. Eksakto, si Ivy Mider from Singapore, di ba? For example, ang Singapore. How in one lifetime was Singapore able to, di ba, to develop into the powerhouse country it is today? And it's not only a powerhouse because of the economics, because of the infrastructure, because of their wealth. They're a powerhouse because of their values, yung integrity. Pag-usapan mo infrastructure, governance, pag-usapan mo housing, BIR, customs, meron po talagang tinatawag na integrity, no? So I've been wanting a discussion on that. Kaya lang nga, hindi naman sa baduy, hindi naman sa hindi uso, but syempre the more controversial, yun ang mas gusto ng tao, di ba? So whether it's love team that broke up sa usapan celebrity, artista, or whether it is a suntukan sa basketball, or whether bangayan dito sa Senado, and of course, nakakalungkot pagka may mga calamity, yan usually talaga ang unang pinipick up, no? But dahil nga twinist, binali, misinterpret, yung iba unintentionally, but meron dyan intentionally, shout out sa news outlet na may ano na kami, di ba? May statement na kami. Yung sinasabi ko about national renewal, revival, a national reset, na kung saan sinabi ko naman na malinaw. Di ba kasi pagka may sinabi ka, you have to look at not only one sentence, one paragraph, you have to look at the whole conversation. So, dun sa CIA 365, Cayetano in Action 365, every day, that's between us etong mga nandito sa ating vlog, welcome lahat. At welcome kahit hindi po naniniwala sa ating pinag-uusapan, pero be respectful lang. Ito, one of the worst kind of disrespect yung itwist yung sinabi mo. So, alam naman ng lahat yung context, kasi hindi naman first time ko to sinabi, di ba? Yung sinasabi ko na, yes, dapat maparusahan. Dapat hanapin yung gumawa ng mali. Dapat yung mastermind makulong. Yes, dapat yung ninakaw sinole. I mean, panuorin nyo po yung mga debate namin from the House of Representatives pag tumatakbo ko hanggang Senado. Paulit-ulit ako doon. Ang sinabi ko lang po na mas nag-elaborate ako is that wala pong isang tao na walang kasalanan. Di ba? So pag nilagay lang kasi nila, Cayetano says, walang inosente. Inosente saan? Sa flood control yon? O, syempre, kung wala ka namang kilalaman sa flood control, inosente ka, di ba? O, kung wala ka naman, hindi ka sa gobyerno, sabihin, ikaw guilty ka din pag nanakaw sa gobyerno. Syempre, magre-react ka. Pero hindi po yun ang statement ko Ang statement ko ay walang ni isang tao. Sinabi ko pa look at the Old Testament. Sa Old Testament, it is the whole tribe or the whole nation na humihingi ng patawad, di ba? So halimbawa may idolatry sa nation of Israel. Hindi naman humihingi ng patawad yung nag-idolatry lang Yung leaders at yung buong nation ang humihingi ng patawad. So yung sinasabi ko, wala pong tao na perpekto, wala pong tao na hindi nagkasala.
At kinote ko pa ho ang dalawang tao. Yung isa po, si former Chief of Staff, former Secretary, I think dalawang departamento hinawakan niya, Environment tsaka National Defense, si Secretary Angie Reyes. Nung nagustuhan ko, nabigla ako nung naririnig na pinapanood ko interview niya, tinanong siya, Sir, ikaw ba never ka nagnakaw? Anong standard sagot po ng mga politiko? Never. Never nagnakaw. O, siya ang sagot niya, hindi. Sabi niya, hindi ko masasagot po yan ng hindi. Bakit? Mag-uwi ka lang ng paperclip, tapos ginamit mo sa bahay na dapat sa opisina, hindi ba nakaw na yan? Nag-uwi ka lang ng ballpen. So nakita ko yung wisdom sa kanyang pagkikwento na wag naman tayong parating tayo mas banal at parati yung iba ang mali. Then of course, every one of us naman are watching many of our young politicians. Kapitbahay namin, fellow Christian po, ang mayor ng Pasig. At sa isa niyang interview, ano ba sabi niya? Parang, I can tell you, hindi 100% graft-free ang Pasig. I forgot lang kung sinabi niya 99% or 95 or 90. I think 99. But ang point ko is that when you say there is a problem, that is the start of change. Diba? Pag sinabi wala kang sakit, pupunta ka ba sa doktor? O pag sinabi nung kahera walang nawawala, bibilangin mo ba yung pera? Okay. After acknowledgement na may problema, repentance. And ano yung repentance? Repentance ay deep conviction at paniniwala mo na mali na kailangan itama. So, hindi natin pinag-uusapan consequences. Never ko sinabi, wag habulin yung mga dapat habulin. In fact, paulit-ulit ako doon. Pero ang ginawa ng kapatid ko po, sinabi niya, statement ng mga trapo, so tinira pa yung repentance. At ginawa ni Senator Ping Lacson, nag-agree pa. Ano, kung tama yung sinabi ko, anyway, anong point ko doon? I've always wanted a discussion on national repentance. Individual, may isang Christian, I appreciate him, Brother Cesar, sa iba mong paglalaban, pero sa iba, you really have to review, including your theology. Mali yung sinabi mo na Brother Alan or Sen Alan, ang repentance ay individual, hindi pinipreach yan. Baliktad po, pati ang ating Panginoon Hesukristo, ang statement niya, repent, for the kingdom of heaven is near. And when the head of the church, head of a company, head of the city, head of a barangay, head of the school, in faith, bows down, intercedes through the blood of Christ and asks for forgiveness, kailangan dyan may repentance. Kasi hindi ka pwede magsabing, Sir, patawarin mo ako, pero nagre-repent ka ba? So, ang hindi tunay na repentance, yung sorry, nahuli ako. So, yan ang nangyayari sa Pilipinas. May napole, sorry, nahuli, nakakulong naman siya. Oh, pero nasan yung iba? Okay. Napakarami po, hindi ko na isa-isahin. Yung lahat ng corruption issues, whether yan ay fertilizer fund, whether po yan ay sa infrastructure, whether yan ay sa smuggling, sa drugs, sa BIR. Ang tanong ko, hindi ba kailangan ng repentance dyan? Diba? So, for example, kung ikaw po ay assistant DE, nakita mo na yung DE mo, may ghost project, hindi ka nagsumbong. Yan po ang tawag dyan ay sin of omission. Kasi meron kang obligasyon magsumbong. So, halimbawa, yung assistant DE kasama din. O yung susunod na engineer na sa'yo. O kaya kung ikaw ay clerk nun at dumaan sa kamay mo at nakalagay po doon na kompleto na yung project, pero may knowledge ka na wala. Wala kang obligasyon na sabihin kanino man yon. So hindi ko din sabi na kailangan mo magpakamartir, ikaw mag-whistleblower. Ang sinasabi ko po, di ba, if we have a period of national reflection. Reflect. Ano ba reflect? Di ba? Titignan mo salamin. Bago mo tignan yung iba, tignan mo salamin. Tapos tayo sa salamin. So ako, tatanungin ko, Alan, ano ba pagkukulang mo? Kami ni Lani, ano pagkukulang namin? Ang Tagig, anong pagkukulang namin? Ano sabi ko po dito? Tignan nyo po lahat ng project sa Tagig. Tignan nyo po lahat ng nasa ilalim ng aming influence at authority. Bakit po? Amin, because hindi naman po ako, no? Some things are under my influence but not my authority. Some things are under their authority. Pastora Tess Viray says, preaching ni Jesus yan, repent for the kingdom of God is at hand. Sandali, Pastora, sorry, nakalagay Seymour. Okay. So, ang point ko po, ngayon lang ako nakakita na sinabi mo repent, tinawag kang trapo, tapos may dumugtong pa. Pero ano po yun? Meron po kasing dynamics kasi, kailan ba? 2018
2022 pa ho, medyo may mga disagreements, may mga nakita kami sa Taguig, kinonfront namin, ayaw maging accountable. Tapos nagkakampi-kampi na yung kay Abby Binay, kay Pami Zamora, yan sila Ronald Llamas. Ang tingin ko naman hindi kasama si Senator Ping, pero kasama siya dun sa lunch eh. So nagkakausap-usap yung mga yan. So syempre pag naasar sa akin, but you know, I refuse to talk about my brother because may mga anak yan at mahal ko yung mga pamangking ko. Well, having said that, i-refute ko naman na what I meant was that mag-repent ka lang tapos na lahat ito. Wala pong ganun aral. I think wala pong religion na hindi nagtuturo na may consequences ang lahat ng ating gawin. Thank you, Brother Joel Villanueva, kasi he was pouring his heart out to me, tapos iniisa-isa niya yung ebidensya, di ba? Katulad ng screenshot na hindi pala screenshot. Tapos pinapakita niya, hindi naman siya member ng CA noon. Paano sasabihin na CA siya? He was showing us the videos nung 2023. But I remember, bago ako mag-DFA, 2017 pa lang, sinasabi na niya sa akin yung flood control plan sa Bulacan. And then, syempre yung iba, mas magulong i-explain, katulad nung sinabi niya wala akong kilalang contractor, and then pinakita yung video na kasama niya yung district engineer, tapos pinapalabas, yun ang contractor. Ang sinabi ni Joel, hindi niya kilala yung contractor. Yung DE, basta't politiko ka at active ka sa distrito mo, more or less kilala mo. Eh, syempre, mayor yung kapatid niya, active sila sa Bulacan. But it doesn't make sense sa lahat ng politiko. You aangal ka sa departamento or kung meron kang nilalabi ng project sa departamento, hindi sa district engineer ang paglabi nun. Kasi nga, wala namang power yung district engineer na sabihin sa secretary, idagdag mo ito. It's a complicated discussion. I won't go into that. Ang pino-point out ko lang po na meron po talagang mga intentionally na gustong guluhin lahat, di ba? And ako po, hindi ako sumasawsaw pagka away pamilya, lalo po pagka-asawa o kapatid, kasi may pamilya din po kami. And that was my rule even nung nagkakaisa kami, di ba? Kasi siyempre iniisip ko rin nanay ko, iniisip ko ano sasabihin ng tatay, pero kasi let me tell this sa mga lahat ng ibang Pilipino na may conflict sa pamilya. There are two kinds of parables or stories or principles sa Bible. One is the lost sheep, the other one naman is the prodigal son. Yung sheep po kasi hindi nakakapag-isip po yan. Ang sheep po, kailangan yan, meron shepherd or may nag-herd, di ba? So kung 100 ang sheep mo na wala yung isa, hindi makakabalik ng isa yan, lalo ng mag-isa. Lalo po kung na-injure yan or nawala or nahulog sa bangin, kailangan mo puntahan yan. Kaya yun po yung sinasabi sa Bible na iwanan mo yung 99, leave the 99, go for the last one because hindi makakabalik mag-isa yan. At yan kasi alam ang boses ng shepherd niya. Kaya importante alam natin ang boses ng Diyos. Para kung nawawala tayo, meron mga people around us or bumibigay tayo sa mga last ng ating na makamundo, ng ating katawan, you have to hear the shepherd, di ba? Okay. But yung prodigal son po iba. Yung prodigal son, hiningi yung kanyang mana, pumunta sa mga prostitutes, nagsugal, lumabas, kasama ang kanyang mga barkada. Pag sinundan mo yan, siya pagalit, siya pahingi pa ng pera and everything. So, pag nangyari sa pamilya nyo yan, decide muna po, i-discern nyo po muna. No? Yung po bang umalis sa pamilya at inaaway kayo, yan po ba ay prodigal son o nawawalan tupa? Having said that, no, and let me address myself to Christians, may biblical pattern din yan. Puntahan mo, kausapin mo, out of love. Pag hindi pa rin, magsama ka ng taga-church. And I've done that, no? Yung mga matatanda na pinaniniwalaan kami, pero pare-pareho sinasabi sa akin na halo nung kanyang hurt, frustration, yung gusto niya na medyo nawala ang pag-iisip. So, expect nyo po yan na babanat at babanat po yan kasi nga papapansin sa local, national media. Okay lang po, but don't expect me to answer or to hit him because, you know, may tatay kami, may nanay kami, may mga anak siya, no? So, having said that, hindi naman po pwedeng isacrifice ko po ang biblical teachings o akin personal na paniniwala para lang maganda relasyon namin, di ba? Pwede ko bang sabihin na wag mag-repent? Ngayon lang po ako nakakita na pinag-uusapang corruption pero masama pala yung repentance. Kaya dun sa mga sumasawsaw, dun sa mga
laki ng issue. Salamat sa inyo. Nagamit kayo ng Panginoon. So ngayon, everyday, pag-uusapan ko po ang sin, consequences of sin, na walang isang sa atin na malinis. So kung hindi po kayo naniniwala sa sinasabi ko at tingin nyo po banal kayo, I'm not judging you. Nasa inyo po yan. Diba? I don't go to people and say, ikaw, adulterer ka. Ikaw, magnanakaw ka. I do that in context of my job. So pag may nagnakaw sa DPWH, I have to call them out. Pag may inefficient, may red tape, I have to call them out. But when we're talking about private people, and most of you here are private, OTEP, lumipat na ba si Senator Lapid? Kaya nga, OTEP, SP Lapid, Supremo na, pinuno pa. Ayan. Kaya SP Lapid. Pinapatawa lang po kayo pero seryoso ang ating topic. We need a time of national renewal. Pero how can you make something new? Kung yung old ay ulit-ulitin mo lang, hindi new yon. So you need a time of reflection. So hindi ako magpapakaba dahil may appointment pa ako at malayo-layo. But asahan nyo po, we will continue to talk about sin, repentance, national renewal, transformation, change. Madama na yung gustong madamay. Natatawa lang po ako na nung sinabi kong lahat nagkasala, may mga parang gusto na sabihin, hindi ako. So, hindi ako humingi ng reaction sa inyo o hindi ko kayo pinagbibintang, kaya sinabi ko nga, lahat. Do you want real change? So let me end with this question. Can we have real change without real talk? Kung walang honesty, hindi sasabihin sa inyo kung ano nangyayari talaga sa mundo ng mga politiko. Sasabihin nyo, we want real change. Pero pag may politiko, marami po ngayon, karamihan mga kabataan. And not only politiko, student leaders, leaders sa mga simbahan, mga batang pare, batang imam, batang pastor, leaders sa mga state universities. Pag nag-real talk sila, nagagalit tayo, di ba? So, yes, maraming peking propeta. Pero Jason, I don't know who you're referring to. But yes, maraming peking propeta. But I think pagka very, very simple ang doktrina. For example, sabi sa Bible, kung ano yung tatanim, yan ang aanihin mo. I think regardless kung ano religion, pinaniniwalaan yun eh. So let me ask, meron bang religion na hindi nagsasabing makasalanan tayo at kailangan nating humanap ng paraan para humingi ng pagpapatawad? So good night everyone, God bless. Mamaya ulit kasi nga we have to talk about certain values. So from the session hall of the Senate of the Philippines, pag-pray nyo po at pag-pray nyo po na mag-umpisa sa acknowledgement na tayo makasalanan, mapunta sa repentance, mapunta sa isang sistema ng renewal at revival. God bless you po.